kami sa pamamagitan ng iyong presensya, Panginoon. Kaya Lord, ang dalangin ko po na sa pag-aaral namin sa gabi ito, kayo po yung patuloy na kumilos sa aming lahat. Tulungan mo po kami makapag-concentrate, Panginoon, sa aralin po namin. Pinapanalangin po namin sa inyo si Pastor Alex na kayo po yung patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan, spiritually, at tulungan mo po siya na sa kanyang pagtuturo, Panginoon, ialis mo po yung lahat ng gagawin ng kaaway. At tulungan mo po kaming lahat, Lord, na ma-open yung aming heart, yung aming mind, yung aming mga puso, ang aming mga spirito, Panginoon, para po sa pakikinig ng inyong salita, Panginoon. Magtatagumpay po ang aming gawain ito dahil kasama namin ang presensya mo, Panginoon. Muli, ang glory at ang honor ay binabalik namin sa inyo sa gabi ito sa tanging pangalan lamang po ng anak mo si Jesus. Amen. At sa gabi pong ito, naririto na po ang ating Pastor Alex para po sa ating pag-aaral ng kanyang salita. God bless you, Jane. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ito po yung first time na live tayo through Zoom sa ating Midweek Bible Study. Gusto ko pong humingi ng paamunin sa inyo na ibahin po muna natin ating Bible Study kasi po yung Revelations, masyado pong matagal na. Hindi natigil tayo doon. So, it will be difficult for us to comprehend kapag itinuloy ko po ito ngayon. Anyway, dahil nga po sa nangyayari ngayon, alam ko na lagi niyong naitataya itong sitwasyon natin dahil sa mga po-aral natin sa Revelation. So, tonight, as we begin our midweek Bible study through Zoom, meron po tayong bagong topic. At bago ko ibigay ang title na yan, ikaw lang po kung mabilis ako, no? Nice ko po, tingnan po muna natin, meron akong kinuha isang song, isang secular song ito, pero meron itong biblical na theme na hindi ko alam, nung sinulat ito nung author, hindi ko alam kung nagbabalik siya ng Bible. Pero tingnan po natin ito. Dito po ay may pinamagatang Dust in the Wind. Dust in the Wind na ito po ay naging very popular noong 1978. Yan po yung portion ng ng lyrics. Pero ito po yung yung kabuuan niya, no? So pakinggan niyo ako, you listen to the lyrics of this song at makita po natin yung lalim ng mensahe nito. I close my eyes only for a moment and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Tingnan natin yun, no? All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Tapos, dust in the wind, all we are is dust in the wind. Tapos, now don't hang on. Nothing lasts forever but the earth and sky. It slips away, and all your money won't another minute buy. Kita nyo yung mga lyrics, no? Very insightful po ito. And then, ito po yung chorus na dust in the wind. All we are is dust in the wind. In the wind, everything is dust in the wind. Kaya, pasin po natin na marirecall agad natin yung sinabi lang doon. Mula ka sa alabok nagsimula at sa alabok ka rin tutungo. At ito po, pinapakita ng awit nito na everything that we do here is parang dust lang, no? Parang alikabok lang. Anything that we do in this life, including our life. Alam niyo mga kapatid, iniisip ko lang, kung ito ay na-compose ng panahon ng biblical times, malamang po ito yung gagamiting theme song ng isang Old Testament author na kung saan ito rin po ang naging theme niya sa isa sa kanyang mga books. Ilang books po sa Old Testament na kanyang sinulat. Pero kagaya ng sinabi ko, this song that we have just read, we have just seen, mga kapatid, it speaks about the theme ng book niya ito na makita natin sa Old Testament. Ito nga po ang ating pag-aaralan. At ang title po ng ating bagong Bible study ay Finding Sense or
meaning in life. Finding sense or meaning in life. O nga po pala, nandiyan kasi yung mga tahanan, may po, meron kayong Bible ho, kasi hindi po lahat ng nasa slides o PowerPoint ay nandun yung mga passages. May po na meron kayong, ayan, nandiyan yung inyong mga cellphone para po makita nyo yung passage natin. At ang buong book po na pag-aaralan natin, God willing, na matapos natin, ay ang Ecclesiastes. No? Ecclesiastes. Okay, ho? In a nutshell po, itong Ecclesiastes, ito po ay isang book sa Bible na sinulat po ng isang kilalang figure sa Old Testament. Pero bago po yan, tignan po muna natin meaning ng Ecclesiastes. No? Ecclesiastes. Okay, sa Tagalog Bible po, ang nakalagay dyan mga ngaral. No? Pero doon sa lumang Tagalog na salin, Ecclesiastico. Ano po ba yung Ecclesiastes? Ito po ibig niya sabihin. Ecclesiastes comes from the Greek word meaning a person who calls or convenes an assembly. Ayan ho. Ecclesiastes, it comes from the Greek word meaning a person who calls or convenes an assembly. Ang Hebrew word ay kohelet. No? Letter Q yun, kohelet, meaning preacher. So ito po, yung Ecclesiastes, Ecclesia, yan, Ecclesia, yung ibig sabihin nun. Diba, ang natin, tawag natin, Ecclesia. So, Ecclesia. Nako. So, pag sinabi pong Ecclesiastes, yung pong preacher o yung teacher, tumawag po siya ng assembly. No? Tinawag niya yung mga halimbawa, membro niya o yung mga kilala niya. Umupo kayo dyan kasi may sasabihin ako. Meron akong ituturo, may ipapangaral ako. Amen ho? So yun po mismo, yung literal meaning, Ecclesiastes. Isang person, kamukha po, ako po yung preacher, ako yung teacher. Tapos po nandiyan kayo sa inyong mga tahanan, pinapangaralan ko kayo o tinuturuan ko kayo ng tungkol sa Diyos. Amen ho? Praise God. So, it could be a preacher or a teacher. Ito ibig sabihin ng Ecclesiastes. Okay ho. Ang writer po, of course, ang writer niyan, ang sumulat ay si King Solomon. Siya po, of course, ang nag-iisang anak ni David. Amen ho, yan, si Solomon. At so siya po yung teacher, siya po yung preacher. No? Siya po yung Ecclesiastes na tinutukoy natin dito. Ang sabi po sa chapter 1, verse 1 ng Ecclesiastes, the words of the teacher, preacher, son of David, king in Jerusalem. Pag nakita po natin chapter 1, verse 12, yun din po makikita natin, the teacher was king over Israel in Jerusalem. So ito yung admission niya na siya yung nagsimula itong book na ito, Ecclesiastes. Ito po ay sinulat, mga kapatid, nung time na around 935 BC, nung siya po ay, nakalagay po dyan, towards the end of his rule as king. Pero, nga pala mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na si Solomon po ay naging hari at around 12 or 13 years old. So napakabata niya po talaga. He was just that young boy when he was called to be king. When his father David anointed him to be king. Kaya po napakabata niya that time. No? Pero po nung sinulat niya Ecclesiastes, ito po ay nasa na siya. Nasa sunset years na siya ng kanyang buhay. In a matter of years, so mamamatay na siya. So, yun po ang yun po si Solomon. Okay ho? Ngayon ho, sabi diyan, no? He wrote this book in a contemplative or reflective manner during the sunset years of his reign in his life. So, ang Ecclesiastes po, mga kapatid, hindi mo siya madali pag-aralan, no? In one sense, madali siya. In another sense, mahirap siya. Pero ron, papaliwanag natin kung bakit. Pero ito pong Ecclesiastes, no? Tandaan po natin, no? Bahagi po ang Ecclesiastes na tinatawag nating wisdom literature. Paano po yung wisdom literature? Actually ho, ito sila, no? Job, Psalms, Proverbs, Song of Solomon,
at Ecclesiastes. Ang tawag po sa limang yan ay wisdom literature. Kaya po sila tinawag na wisdom literature kasi po itong mga book na ito, ang primarily, pag binasa natin sila, yung mga book na yan, ang makikita po natin ay mga counseling or advice o mga wisdom na mula sa Diyos. Ito po ay, lalo na yung Proverbs, hindi ba? Pag pinapag-aralan natin, mga counsel yan, advice, mga wisdom yan. Kaya ang tawag po dito sa mga books na ito ay wisdom literature. Kaya po may time, mahirap siyang unawain. Sapagkat there are times po, no, meron siyang dapat literal na interpretation na as is. No, pag sinabi ng Proverbs, train up a child in a way that he should go. Diba? Ayun, literal yun. Training talaga yun, tuturuan ng bata sa salita ng Diyos. But there are times so, sa wisdom literature, ito po ay figurative ang meaning. So hahanapin natin, titingnan natin, by context, ano yung meaning niya. And there are times naman ng symbolism lang. So kagaya po ng Ecclesiastes, pag ito po ay binasa natin, at mag-isa lang tayo magbabasa nito nang wala tayong guidance, baka ma-frustrate tayo, baka maguluhan tayo. Kasi even itong writer na ito ay naguguluhan din siya nung sinusulat niya ito. At mamaya po ipapaliwanag ko sa inyo bakit siya confused siya. When he was writing this book, this man, Solomon, who was the wisest man ever lived, was quite confused during this time na sunset years niya. Why? Kasi po, ito yung panahon, nire-recall niya, nire-reflect siya doon sa buhay niya na kung saan tumalikod siya sa Diyos. You know? Whereas ang Proverbs, nung sinusulat niya, he was in the thick of obeying God, si Yahweh sa kanyang buhay. Pagdating po sa Ecclesiastes, nabagong bigla. He was no longer walking according to the will of God. Kaya po, pag binasa natin, ang entrada pa lang ng unang 3 chapters ng Ecclesiastes, makita po natin autobiographical ito. Tinutukoy niya po yung journey niya nung siya'y napalayo sa Diyos. Naintindihan po natin. Kaya po sinasabi ko mga kapatid, so that, kasi later on, ayaw ko na basahin niyo ito. No, sa gabi, basahin niyo. In fact, ang assignment niyo mamaya, after this, you read at least the first 3 chapters. First 3 chapters of Ecclesiastes. So just immerse yourselves dito sa 3 chapters na ito. At nakita niyo yung flow agad. Nakita niyo, makaka-relate agad tayo dito sa mga sinasabi ni Solomon na nag-backslide during the time na sinusulat niya ito. So, kaya ito ay contemplative, reflective. No? Ito ay nagmumula sa kanyang experience sa lahat ng sinasabi niya. At gusto kong sabihin na hindi lahat ng sinasabi niya rito totoo. No? Marami siya sinasabi rito may conflict sa salita ng Diyos. Pero inspired pa rin ho kasi ang inspiration ganito ho. Pag sinabi inspired ng salita ng Diyos, yun kung ano yung ni-record dito, yun talaga yun, sinabi, isinulat talaga. In that sense, inspired yun. Pero hindi nangangahulugan na kung ano yung sinabi, totoo, according doon sa will ng Diyos. Diba? Para lang ho klaro to, no? Bago tayo dumiretso ng pag-aaral. Diba, sa Genesis chapter 3, diba, sabi ng ahas na, alam natin, Diablo, sabi niya kay Eve, totoo ba, namamatay kayo kapag kinain niyo itong bungang ito? Sabi ni Eve, di ba? Oo, sabi ng Diyos mamamatay kami. Hindi. Di ba? Hindi kayo mamamatay, kundi mabubuksan nga ang isipan at kayo ay dudulong. Inspired ho ito, in the sense na sinabi talaga yon ng Diablo. Pero, ang mali doon, yung kanyang pagsusubali na kinonta niya yung salita ng Diyos. Klaro ho yun. Inspired siya in the sense, sinabi talaga yon ng Diablo. Pero yung sinabi niya, mali yun. Naintindihan natin. Ganon din po sa Ecclesiastes. No, may mga sinasabi rito si Solomon, base sa experience niya, nung napalayin siya sa Diyos. Kaya kahit napuno siya ng wisdom, mga kapatid, nung nagkaroon siya ng conclusion, mali pa rin. Mali in the sense na in-evaluate niya yung buhay, yung experience niya, dito lamang sa mundo. No? Sa praise nga po yan, under the sun. Amen ho? Pero, inspired pa rin siya kasi isinulat, hinayaan ng Holy Spirit na maisulat yung kanyang experience.
mali man yung sinabi niya o hindi. Pero ang mahalaga, makita po natin na sinasabi ng Bible sa atin, lahat, ano man yung mali, ano man yung tama, inire-record po para sa ating guidance. You know? So, kaya ko sinabi yun kasi mahalaga yun. So, let's move. So he wrote this book in a contemplative or reflective manner during the sunset years of his day in his life. So, ano to, siguro mga ilang years na lang mamamatay na siya. He reigned sa Israel 40 years. 12, 13 years old, naging king na siya ng Israel. Sinulat niya ang Song of Solomon siguro, nasa early 20s siya. Amen ho? Pagdating siya ng midlife niya, sinulat niya ang Proverbs. Kaya ano na siya, masyado siyang matured na yun, spiritually speaking. Tapos so, along the way, pagkatapos ng Proverbs, nag-slide na siya palayo sa Diyos. At nung matagal na panahon lumayo sa Diyos, eto mga experience niya, sinulat niya sa Ecclesiastes. Pero sinusulat niya ito, pabalik na, naka-recover na siya rito, which makikita natin mamaya, chapter 12. Sinasabi niya na yung experience niya, yung naisip niya, yung na-conclude niya, along the way sa kanyang spiritual journey, yung lumayo siya sa Diyos. Amen ho, mga kapatid. Okay. In-establish pa lang natin yung introduction, yung background. Kasi mahalaga ito. Bago tayo dumiretso ng pag-aaral. Kasi pag na-miss po natin ang mga key elements na ito, mag-struggle po tayo na intindihin ito hanggang sa chapter 12. Okay. Ngayon, he used to be as a God-fearing servant and full of wisdom and wealth during the time he was walking with God. Ayan o. Alam naman natin, mga kapatid, ganyan talaga siya, si Solomon. Punong-puno po siya ng takot sa Diyos kasi nga naturuan siya ng kanyang tatay na si David. Alam ni David paano lumayo sa Diyos. Alam natin yung tragedy ng buhay ni David. Paano nangyari sa kanya nung sumuway siya sa Diyos. Nagkaloko-loko yung buhay niya, mga kapatid. So nung pinanganak si Solomon at ito yung pinili ng Diyos na gagawa ng templo, sinabihan na siya ni David, anak, kailangan mag-ayos ka, sumunod ka sa Diyos, matakot ka kanya. Kasi pag ginawa mo yan, i-bless ka ni Yahweh, at gagabayan kanya, at patatagumpayan kanya din ng atin. Kaya, mga kapatid, he used to be as a God-fearing servant and full of wisdom and wealth during the time he was working with God. Kaya naman tignan ninyo, tingnan natin yung Proverbs, yung Biuba, ang mas lagi natin makikita doon yung tungkol sa Diyos. Yung tungkol sa Diyos, about chapter 3, in all your ways, commit your plans to God, and He will make your way prosperous. Palaging Diyos. Sa Ecclesiastes, ilang beses nila kung mamimension ng Diyos dito. Ang palagi niyang mamimension dito, yung tungkol sa experience niya, tungkol sa sarili niya, tungkol sa bagay dito sa mundo. Mga ilang beses lang mamimension ng Diyos. Pero sa Proverbs, hindi. Kasi nga nandun pa siya sa kanyang spiritual life na kung saan malapit ang relasyon niya sa Diyos. Tumusunod siya kay Yahweh. Amen ho? Mga kapatid, eto, sinabi ko na kanina, wisdom literature dito. Okay? Purpose of writing. Ayan. Purpose of writing. Ito tayo doon. Bakit ba ito sinulat? Okay. Number 1, the emptiness, meaninglessness of earthly pursuits because death ends everything. Ulitin ko. Ang kawalan, ang kawalan, yung emptiness, yung kawalan ng meaning, kawalan ng kabuluhan, kawalan ng kahulugan ng buhay dito sapagkat lahat ng bagay dito ay tatapusin ng kamatayan. Yung pong makikita natin dito na isang purpose. Pinakita ni Solomon na sino man tayo, mayaman man tayo, mahirap man tayo, kapag-aral man tayo o hindi. Anumang pagkatao meron tayo. Gaano man tayo kasal, gaano man tayo kayaman. Ano man ang estado natin sa buhay. Dati yung panahon, pare-pareho tayo. Mamamatay tayong lahat. Kaya sinasabi niya, therefore, sabi niya, walang saysay ang anumang bagay dito na pwede natin gawin kasi tatapusin ito ng kamatayan. In one sense, again, ito, in another sense, hindi. Pero sa kanan natin, i-elaborate yan. Sinasabi ko lang, merong sense ng katotohanan ito, hindi ba? Kahit anong naponder natin dito, sa mundo ito.
mabuti man o masama, o kahit lang alam mo lang yung mabuti, no? Kasama na yung masama. Pagdating mo ng panahon, hindi rin natin may enjoy yung mabubuti, yung mga bagay na napunta natin kasi mamamatay din tayo, iiwan natin lahat. O yun ang ibig niya sabihin. Sabihin ni Solomon, so meaningless lang. Wala pa ng kabuluhan. Kasi lahat ng mga bagay-bagay dito, experience natin, magaganda experience, achievements natin sa buhay, wala. Uwi din sa wala kasi mamamatay tayo. Sa po yan sa makita natin purpose or theme. No, yung ang buhay dito, apart from God, baliwala. Number 2, ito na yun. The emptiness, meaninglessness of life live apart from God. Ano? Okay, so yung number 1, nakatayag dito. Ano? Kaya lang naging empty at meaningless yung earthly pursuit kasi it was pursued. It was look after noong wala ang Diyos sa buhay ng isang tao. Amen ho? Kaya nasabi ni Solomon, baliwala, empty lang, meaningless ang buhay dito kasi end lang ng kamatayan. Pero sa number 2, binalanse mo ito. The emptiness and meaninglessness of life live apart from God. At kung makikita natin, pinapakita ng Ecclesiastes na pag tayo nabuhay apart from God, baliwala talaga nang walang pasubali ang anumang bagay na meron tayo dito sa mundo. Ano man ang natapos natin, ano man ang napag-aralan natin, ano man marami na ipundar natin, mayaman man tayo, sikat man tayo, artista man tayo, o sino man tayo, ano man. Pero ang mga bagay na yan, ang buhay natin, wala ang Diyos sa picture, baliwala ho talaga lahat. Yan ang pinapakita ng Ecclesiastes. Pero number 3, ito po yung purpose pa. The opportunity to relive a life with an eternal perspective is always a possibility by reconnecting with God. If not, pagkalalugin ko na lang, yung pagkakataon po na muling mabuhay, ng muling malapit sa Diyos, lagi pong posibilidad yan. No? Lagi po merong chance, lagi may opportunity na tayo po ay makapagbalik loob sa Diyos. No? Kung tayo po ay napalayo. Kamukha ni Solomon. Napalayo siya, doon sa remaining years ng buhay niya, talagang nabuhay lang siya para sa pleasures. Para sa mundo rito, kinalimutan niya ang Diyos. Sumamba pa nga ulit sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Makakita natin yan along the way as we study. Pero pinapakita rin ito ng Ecclesiastes na kahit na lumayo ang isang tao sa Diyos, kahit na nagpakasama siya, pag siya nagbalik loob sa Diyos, laging mayroong pagkakataon na siya ay maka-reconnect sa Diyos. Kasi naghihintay lang ang Diyos. Amen, no, mga kapatid? So, tatandaan po natin, no, itong mga purpose na ito. Kasi dito iikot yung buong pag-aalala natin. Kaya, hindi pa tayo nag-uumpisa. Pinupuno na tayo ng maraming insight ng book na ito. Binibigay na tayo ng mga maraming parameters, mga cautions, mga warnings. Dito pa lang sa purpose ng book na ito. Kita natin, a life lived apart from God is a disaster. Amen, no? No less than Solomon himself, the wisest man who ever lived, except kay Jesus Christ. Na-realize niya ito in a very, very tragic way. Amen, no? So, very interesting, very nakaka-excite po pag-aralan ang book na ito. Insightful po, dalang ito dyan, no, So, yung pong mga nakita sa slide, meron pong sinasabi ako na hindi yan na, wala na po dyan, diyanagda ko lang po. Very insightful po ang book na ito na pag-aralan natin because it affects us all. It affects us all. Kaya sa atin, no, ito po ay makakarelate tayo rito. Although this was written around almost 3,000 years ago, sinulat ito. Pero makakarelate tayo. Why? Kasi katulad ni Solomon, nabubuhay tayo dito. Amen. We are pursuing ambitions dito sa buhay. May pupunta tayo dito sa buhay. May family tayo. May mga personal na aspirations tayo sa buhay. So like Solomon, makakarelate tayo dito sa sinulat niya.
Kaya very insightful po ito. At ang theme ito ay the horizontal life or in the author's word is life under the sun. Yan. So tayo pong lahat, in one sense, we are living a life under the sun. Kasi hindi tayo sa earth of lupa. So yung araw, literally. So yung buhay dito sa lupa, tayo, yung buhay natin, our daily life. Of course, ang buhay nga lang natin ngayon, naka-lockdown. So life under the sun. Ano yung buhay dito? At nabubuhay tayo dito kahit Christians tayo, amen? So dito pa rin tayo sa earthly existence. So we're living life under the sun. Kaya lang, ang pagkakaiba natin kay Solomon, we also know na merong life above the sun. In other words, while we can live under the sun, mga bagay lamang dito, bilang mga anak ng Diyos, alam din natin, kailangan natin siya. So simultaneously, while we are living under the sun, we are still, at the same time, we are living above the sun. Hinahayaan natin ang Diyos ang kumilos sa buhay natin. Amen po? And that should be the case kasi nga, mga anak tayo ng Diyos. So, yun po ang pinakaiba natin. We are not only living in this under the sun aspect ng buhay. At the same time, we also allow God to direct and to guide us in this life. Kasi siya yung Lord natin, siya yung Savior natin. You know, mga kapatid. Okay. Medyo oras na ako sa introduction pa lang tayo kasi foundation po ito, mga kapatid. This is a very good foundation before we go on sa pag-analyze ng book na ito. Okay, so tapos na tayo sa purpose ng book na ito. Okay. Let's go sa keywords, verses, and phrases. Tayo, ano po yung mga nakita na rin. So, I would like, tignan niyo po yung mga Bible, sa Ecclesiastes chapter 1, buksan niyo lang. Okay, makita niyo na ito. Okay. Ito po, pag NIV, ito, makita natin, meaningless, or vanity, says the teacher. Utterly meaningless, everything is meaningless. Chapter 1, verse 2. Ayun. Bagamat kasi marami sa inyo NIV, mga NIV fanatics so kasi ang church natin, mas gusto ko kasi sana yung ESV kasi ang sinulat diyan meaningless ay vanity, says the teacher, utterly in vain, utter vanity, everything is vanity. Well, okay lang yun. Meaningless. Alam natin, meaningless. Walang meaning talaga. Walang pagbubuan, walang sex. So, yan po yung lagi natin makikita. Okay po? Kung tatanungin ko kayo, baka hindi naman kayo makakasagot mo, ano ba? No? Sa inyong isip, ano ba yung meaning, ano ba yung vanity? No? Yung pong vanity, mga kapatid, sa paggagamit sa Ecclesiastes, ang ibig sabihin niya ay image ng isang smoke or vapor. No? Image. It is an image of a smoke or vapor that is temporary or fleeting. Ayan, no? Ayan. Sabihin natin. That is temporary or fleeting. It doesn't last long. Okay, visualize tayo, mga kapatid. Sige. Ayun, no? May kandila ako. Kita nyo ba? Okay. Pag ito hinipan ko, siyempre, nilalabas dito, no? Nilalabas na smoke. Ayan, tignan natin. Hindi lang mahuling smoke. O ngayon, wala na yung smoke. Tama ho ba? Wala na yung smoke. Kita lang natin siyang panandalian, maya-maya, wala na siya. Ayun ang ibig sabihin ng meaningless or vanity. Parang vapor lang. Nandyan, tapos, ganunin mo, wala pala, nawala na siya. Hindihan po natin. So, sinasabi rito yung temporariness. No? Yung pagiging temporary, yung pagiging kahungkagan ng anumang bagay dito. Madali siyang mawala. Madali siyang maluma. Madali siyang mag-disintegrate. Including our life. Amen. Tingnan nyo ang mundo ngayon, di ba? Bakit taon-taon halos o every 2 years, laging may bagong modelo? Bagong modelong kotse, bagong modelong cellphone.
Dati, di ba ho, yung flat TV screen, tama ba? HD, di ba? Ano ibig sabihin, high definition? Ngayon ho, may UHD, ultra high definition. At meron pa ngayong pinakabago, hindi ko na alam kung anong definition niya. So makita ho natin na kung meron pang HD na flat TV screen at may lumabas na UHD, ultra high definition, mas malinaw. Hindi ba yung mga tao bibili yun? Tingnan ko natin. Yan, boss. Nagbabago, madaling mawala yung mga bagay, madaling maluma, madaling mag-disintegrate. Mag-disintegrate, madaling mawala ang value niya. Yun po ang sinasabi ni Solomon. Na ang keyword dito sa Ecclesiastes ay meaningless, utterly meaningless. It is fleeting, it is temporary, panandalian lang. No, di ba ho, pag nakabili tayo ng bagong sapatos, bagong sasakyan, bilis ka rito, tuwan-tuwa ka, di ba? Ayaw mong magasgasan. Sa unang linggo lang yun, pero after 1 month, di ba, sehold ng bumaksak yan, sehold ng magasgasan. Bakit? Kasi nawala na excitement. Nag-fade na away yung delight natin sa bagay. Kasi now, sabi nga ni Solomon, meaningless, vanity, panandalian lang ang mga bagay dito. The word meaningless or vanity, 37 times so ma-encounter natin ito sa Ecclesiastes. So that's how crucial this word is. Itong walang kabuluhan, no? Walang saysay, no? Kawalan, 37 times po ito. Inatter dito. So dito pala makita natin yung centrality ng term na ito. Para i-re-emphasize lang, i-reinforce lang. That indeed, anything in this world apart from God is meaningless. It is vanity. Amen. Pangalawang keyword, under the sun. Kanina nabanggit ko na yun, under the sun. Sa ilalim ng araw, ayan, under the sun is a phrase mentioned 30 times in this book. 30 times ho. Amen ho. So, sinasabi na naman natin, kagaya tinuturo ko sa inyo na hermeneutics, na whenever a word or a phrase is repeatedly in a book, mentioned, keywords po yon. Umiikot doon yung buong theme ng isang book, umiikot doon. No? Nakapundasyon yun. Kaya the earlier na maintindihan natin ang meaning ng mga phrases na ito, the better for us so that we can have a clearer understanding kung ano ang sinasabi ni Solomon, in this case, sa book niya sa Ecclesiastes. Pero, under the sun. Sa verse 3, what do people gain? Chapter 1, verse 2 ng Ecclesiastes. What do people gain from all their labors at which they toil under the sun? Ayun na ho, unang mention ng what? Under the sun. What do people gain? People, yutukan ni Solomon that time, lahat ng tao, yung panahon na nabubuhay, including him, and including us today. What do people gain from all their labors at which they toil? Tingnan nyo, from all, A-double-L, sa lahat, without exemption. From all their labors, sa kanilang pagpapagal, pagtatabaw, kung saan ito ay pinagsusumikapan nila. Under the sun. Ibig sabihin yun dito. Sabi under the sun, the horizontal life. Yung buhay lang dito. Walang spiritual. Walang divine being. Walang Diyos na involved. Basta pure horizontal living. Tayo lang. We are the God of ourselves. We are the King of ourselves. How do we manage? How we conduct our life? Yun yun. Horizontal life. Living under the sun. Okay, yun yung sinasabi ni Solomon. Sabi nga natin 30 times. Tayo at sabi niya, may conclusion agad siya. Ano bang kapalan natin? Sa buhay na dito lang. Okay, sabi niya. Wala. Okay? Chapter 2, verse 11. Yan natin ito.
Okay? Yet, when I surveyed all that my hands had done, and what I had told to achieve, very personal. Tingnan nyo, no? Tingnan niyo siya, no? Very personal to. Yet when I, referring to himself, surveyed, so gumamit siya ng isang technical term, sinurvey niya. Di ba yung surveyor ho, yung pagkagawa siya ng kalye o susukat siya ng lupa. Kasi survey niya, no? Meron siya instrumento. So, pinapag-aralan niya maigi. So nung sinurvey niya, all that my hands had done, lahat ng ginawa ng kamay niya at ng achievement niya. Later on, no, kumbaga natin, maintindihan natin ano yung mga ginawa ni Solomon. Napakadami. Had done and what I had told to achieve, everything was meaningless. Everything was, ano ho, meaningless? Smoke, vapor, para lang usok, para lang hamog. Na nakita mo ngayon, maya-maya, wala na. Everything was meaningless. Ito yung bagong term, bagong phrase. A chasing after the wind. Nothing was gained under the sun. You know? Ngayon, gano'n ka-insightful ito? Gano'n kalalim yung kanyang evaluation, yung kanyang reflection sa buhay. Pakilagay natin uli kaya. Pakilagay uli natin. Let's, huwag na, ako na lang. Ayan na. Okay. Yet when I surveyed all that my hands had done, mga kapatid, at this very moment sa buhay natin, ano ba yung mga nagawa na ng kamay natin? In other words, ano ba yung na-achieve na natin? Ano ba yung meron na tayo? Sa career natin, sa profession natin, sa pera natin, sa mga properties natin, ang meron na tayo. Nandito na ba yan natin natin? Si Solomon ho, napakarami. Sabi niya, meaningless. Wala pa rin. Chasing after the wind. Diba ho, yung wind, nararamdaman natin. Pagdampi mong hangin, paglampas niyan, hindi mo lang mayakap yan. Wala yan. Ganun lang ang achievement dito. Ganun lang ang mga goals. Ganun lang mga labels under the sun sa buhay dito. Chasing after the wind, nothing was gained under the sun. In that sense, tama yun. Kaya tayo, hindi ba mga kapatid, bilang mga Kristiyan, hindi baliwala, hindi meaningless yung inyong career, yung inyong profession. Magiging meaningless lamang yan kapag ginamit natin yan sa sarili lang natin. At hindi lang glorify ang Diyos. Meaningless talaga yan. Amen ho? Ang pag-aaral ng isang estudyante, meaningless yan kapag gusto mo lang mag-aaral para maging grade ka at maging stable ka in the future. Pero wala ang Diyos sa picture ng iyong career, meaningless talaga yan. Kasi under the sun lang yan. Later on, parang si Solomon tayo. Dahil wala ang Diyos sa picture ng ating mga achievements, ng ating aspirations ulit sa buhay. Higising lang tayo bukas makalawa. At nalungkot pa rin natin. Bay, ako ang top of the class, bakit nalungkot ko pa rin? Kapopromote ko lang. At lumakasweldo ko, bakit? Parang depressed ako. Why? Kasi sa sarili lang natin, nawala ang Diyos sa picture. At yun po yung sinasabi ni Solomon, mga kapatid. Amen ho? Living under the sun. So, it should not happen to us. Amen ho, mga kapatid? It should not happen to us kasi tayo mga kapatid, may Diyos tayo. Amen ho? Kung may career tayo, kung meron tayong pera, kung meron possessions tayo, kung meron tayong mga aspirations sa buhay, whether for ourselves, for our family, lagi kasama ang Diyos. Kasi alam natin na hindi lang tayo nabubuhay para dito. Nabubuhay tayo sa ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po ang nawalang pinakamahalagang elements sa buhay ni Solomon. During those time na nag-backside siya, he did not factor God in sa kanyang buhay. Kumbaga sa equation, inalis niya ang Diyos. Ayun, nagka-wardi-wardi ang kanyang buhay. Okay, no, mga kapatid? So, let's continue. Okay, mga key verses.
Okay? Key verses pa yung nasabi ko na kanina, no? Yung chapter 2, verse 11, one of the key verses. Another key verse. Ito yung yung maganda. Okay. Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Okay. Yung mga key verses, okay. Nasabi diyan, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Once again, Solomon was speaking from his experience, from the bitter experience of his life when he allowed God to part sa kanyang buhay. Sabi niya, remember your Creator in the days of your youth. So, suddenly he remembered yung panahon na bago pa lang siyang hari, 12, 13 years old, malapit siya sa Diyos. At pinapayan siya ng kanyang father na si David. So, he looked back. 30 years more after, he looked back. At ang payo niya sa mga tao doon, sa mga youth that time, at sa mga youth ngayon, sa mga youth natin ngayon, I hope na may mga youth tayong nanonood. So, na involved sa ating Zoom, Bible study. Remember your Creator in the days of your youth. Siya nga ni-remember niya naman. No? Inalala niya. Yung salitang remember, ibig sabihin to act decisively. To act decisively on behalf of someone. In this context, on behalf of God. You act decisively on behalf of God. Yun ibig sabihin ng remember. At yun ang ginawa ni Solomon. Some 30 years back. Yun ang ginawa niya. Yan mga kapatid. Kasi sa youth pa lang, huwag mong hayaan na mawala ang Diyos sa future ng buhay mo. Why? Before the days of trouble come? Kasi darating yung days of trouble, sabihin, darating yung mga challenges, darating yung mga tukso, darating yung mga bisyo, darating yung hila na sanlibutan. Amen ho, mga kapatid, sa lahat. Lahat tayo vulnerable sa attraction ng maraming bagay yun, especially ngayon, napakaraming gadget, napakaraming mga laro na nauubos ang mga panahon ng mga estudyante, mga young people, sa kalalarunan, ng mga nangyayari sa online, yung iba. Tremendous, mga kapatid, ang life under the sun, yung manifestation ng life under the sun. Very powerful, mga kapatid. Kaya mag-indulge ng isang youth ng 4-5 oras sa ML o Mobile Legends. At hindi kumain. Dapat nasisiyan sila. Napipit yung kanilang emptiness. Pero sabi ni Solomon, lahat yan lilipas. Nakikinig po ba kayo, mga kapatid? This is how exciting ang pag-aralan natin ng Ecclesiastes. Because this speaks so strongly sa buhay natin ngayon. Nakikinig po ba tayong lahat, mga kapatid? Salamat sa Lord, hindi ko ba? Even doon sa atin, nakakilala sa Panginoon. Salamat tayo, hindi tayo, nakakilala na tayo. Salamat. Pero may iba sa atin, sa middle age natin. Salamat pa rin, nakakilala tayo sa Panginoon. Because that is the most important thing nangyari sa buhay. Makakilala tayo sa Panginoon. Ma-remember natin siya while we are still have time in this life under the sun. Because this is our only chance to allow God na pumasok sa buhay natin. Hayaan natin, hindi lang siya pumasok, hindi gumawa siya, kumilos siya. At mangyari siya sa buhay natin. I find no pleasure in that in them. So, sabi niya, baka tumating tayo, sabi mo, bali wala pala lahat itong mga pinasok sa buhay. Kasi wala nga ang Diyos. Sana ang dalangin natin sa mga youth natin, sa mga kids natin. As early as this age ni Solomon, 12, 13 years old, ma-realize na ng mga youth natin, mapadalangin natin the tremendous importance. Dapat mauna na ang Diyos sa buhay nila. Hindi ang mga gadget, hindi ang mga online games na more often than not sumisira sa pag-aaral. And my heart goes for those parents na
Ang mga anak ayaw nag-aaral kasi dadali lang yung bisyo. Kakalong. So bilang Christian parents, I exhort you, mga parents na nakikinig, kayo na nasa Panginoon. It is your moral obligation really to state categorically sa mga anak, hindi naman masama, pero huwag mo sa sobra. Huwag mo sa sobra ng mga ganyang bagay. Ang pinakamahalaga anak, at your tender age, 12, 13, dapat, sana, bigay mo ng buhay mo sa Panginoon. Ay sabi ni Solomon, pag dumating ang time, I find no pleasure in them. You know? It's got another key verse. Ecclesiastes chapter 12, verses 13 to 14. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Kaya mga kapatid, dito lang bumaho si Solomon talaga ng todo-todo sa chapter 12. Chapter 1 hanggang chapter 10 or 11 ng Ecclesiastes. He could hardly mention about that. Siguro mga 2-3 beses na. At hindi pa ang Diyos ang pinaka-accent. Pero ito si chapter 12, verse 1. Kita natin, bago yung tono ng wisdom literature. Diba? Nagbago, nag-shift ng focus. Mula doon sa under the sun, biglang-bigla pumasok sa picture. So, indikasyon ito na yung sinusulat niya, when he was writing this wisdom literature, Ecclesiastes, he was already recovered spiritually. Yun ang conclusion ng mga scholars dito. Nirelate niya lang yung autobiography niya, especially chapter 1 and chapter 2. Kung ano yung buhay ng isang tao na used to be, may takot sa Diyos, used to be sumusunod sa Diyos, tapos kumala sa Diyos. At mula chapter 1 hanggang chapter 11, pinakita niya yung dilemma, yung tragedy, nakapulang isang tao. Inalis niya ang Diyos sa buhay niya. Anong nangyayari? Kasi chapter 12, parang ito yung testimony niya na sinulat niya. Napakahabang testimony sa kanyang buhay. After ng Proverbs, so, walang kung ilang years siya eh. Siguro, nag-backside siya ng mga more than 10 years, 15 years siguro. At noong one day, siguro, naramdaman niya, mahina na siya, handa na siya, ilang bigla. Yung emptiness, yung vanity, ang lahat ng mga bagay-bagay na gawa niya, mga paglayo, pagsalansay niya sa Diyos, yung bigla. Sa kabila ng yaman niya, ng karunungan niya, ng lahat, nasa kanya. Di ba, sabi ng Diyos, Solomon, ano ba gusto mo? Ano ba gusto mong hilingin bibigay ko? Di ba, nabasa natin sa first Kings yun. Later on, siguro, pag-aaralan natin yun. Kahit ano bibigay ko sa iyo, di ba? Sabi mo, hindi ko lang po nandiyan. Well, okay na yan, yung sabi mo, Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom, bigyan mo ako ng talino para pamahalaan ang iyong bayan. 13 years old, ito, 13 years old. Natuwa ang Diyos, naku, Solomon, dahil hindi mo hiningi ang kayamanan o ang kapangyarihan, hindi din mo rin hiningi na talunin ang iyong mga kahapon. Pero ang hiningi mo ay ang karunungan dahil sa ipagkakaloob ko yan. Pero hindi lang yan. Lahat ng yaman, lahat ng kapangyarihan, pagkakaloob ko yan. To the point na wala nang yayaman pa kaysa sa iyo. Wala nang tatalino pa kaysa sa iyo. Wala ngayon hanggang kailanman. At least sa mga nabuhay na mga ano, mga kapatid. So, we look back. Ayos naman eh. Along the way nga, sa Diyos na influencer siya ng marami at maksyon ng mundo. But finally, naka-recover po siya mga kapatid.
Pag-alas na mga kapatid, kita nyo, nasa introduction lang tayo. Nasa background lang tayo ang natapos natin. Kasi, kung pupunta po ako sa chapter, sa unang point natin, alanganin na ito mga kapatid, mag-aalanganin pa. So kung po kasi, 3 points kasi ito, pag ito dinerecho ko ngayon, masyadong hahaba tayo. Pag isa naman na itinalakay ko, biti naman. So, I think I have to stop here, no? Una, experimental din lang naman ito para tingnan natin kung ano yung kalabasan kung ito ba. Pero ito lang mga kapatid. Ilang mga katotohanan siguro pwede natin makita rin. Habang narito tayo sa mundo, we are living a life under the sun. The danger, the threat of the enemy is always active. It is always there. Hindi ata lang nangyari kay Solomon. Maybe naging kampante siya, naging careless siya. Bigla na lang nagkaroon siya ng turnaround sa Diyos. Lumayo siya sa Diyos. Considering na nasa kanyang lahat ng factors para maging malapit sa Diyos. God himself has given him wisdom, everything binigay sa kanya. Pero tumalikod pa rin siya sa Diyos. Mga kapatid, ganun din tayo. Mahal tayo ng Panginoon, mahal natin ng Diyos. Salamat nangyari ang Diyos sa buwan natin. Salamat. Bilang kanyang mga anak, nakakasunod tayo sa kanya, nagiging. But nandito pa rin tayo sa under the sun ng buhay. So, mag-iingat po tayo at hingin po natin sa Panginoon. Kanyang gabay kalakasan. It's good na meron tayo rito maybe Bible study na natin ito. So, this will help us a lot in bringing stability sa ating spiritual na buhay. Kasi ang pinag-aaral natin ng kanyang salita, amen. And itong si Solomon, very, very compelling yung kanyang mga sinasabi dito sa Ecclesiastes. So, let us continue to seek God's guidance, protection, and discernment sa buhay na ito. You know? Kasi kailangan talaga natin siya. Hindi tayo pwede maging pabay. We have to open our hearts constantly sa kanyang presensya para po lagi tayo na agapayanan, napapaalalahanan, napapalakas ng Diyos, na-encourage natin. Dahil siguro na pwede natin bigyan ng diin is that hindi necessarily ang pag-pursue ng mga bagay dito sa mundo ay itig or bad. They are not necessarily meaningless or vain. Hindi o. Kayong mga magulang na may pamilya ng mga ba't ba kayo nagtatrabaho? Wala bang kabuluhan yan? Hindi, may kabuluhan yan. Kaya nga kayo nagtatrabaho. May pakain sa inyong family. Mabigyan ng maganda kayo bukas sa inyong mga anak. Right? Sa mga magulang, pinaalan, pina Dennis, pina Raymond, pina Kuya Boy, o sino pa man, yung tatay, natin sa mga. Hindi mo ba? May kabuluhan lahat yun. Kabuluhan lahat yun. At lalo may kabuluhan kasi nga, kayo ay takot sa Diyos. So kayong mga professionals na halos lahat, dito kayo. Baliwala ba? Meaningless ba? Inigay ba yung inyong career? Hindi. Diba? Kita nyo, dahil sa inyong career, sa inyong profession, diba? Nakabili kayo ng mga gusto nyo, nakatulong po sa inyong magulang, nakatulong kayo sa ito. In other words, sa pag-pursue nyo ng inyong dreams, ng inyong aspirations, ng inyong career, hindi lang under the sun, kundi above the sun. Sinama nyo ang Diyos. In that sense, meaningful. At may sense ang buhay natin. So, kailangan lagi kasama natin sa picture ng ating buhay, ng ating daily work, ng ating mga aspirations with ang Diyos. And you know, mga kapatid,
At sa pagtatapos, ito lang. Gusto kong iwan to, question reflection, before you sleep tonight. If you were Solomon and God asked you the same thing, what will you tell or request Him to do for you? Diba sabi ng Lord kay Solomon, ano ba gusto mo Solomon? Bibigyan siya ng blank check, so to speak. O isulat mo, ano gusto mo, bibigay ko. Eh kung tayo po tanungin ng Diyos, if you were Solomon, ngayon sa panahon natin, God asked us the same thing. What will we tell or request Him para gawin sa atin ng Diyos? Ano yung hiling natin sa okay. And ito yung isang sa pag-aaral nyo, habang binubuksan nyo ang Ecclesiastes. What do you think went wrong when Solomon for a while stumbled in his relationship with God? What do you think went wrong when Solomon for a while, for a while na ito, mga 15 years ito, more or less, stumbled in his relationship with God? Kaya, nasa kanya na lahat. Ang pelikula ng Diyos nasa kanya na lahat. Kaya na-stumble po sa Espiritu. Kaya, yung una, kung ikaw si Solomon, tinanong ka ng Diyos, tinanong ka, anong gusto mo gawin sa Diyos? Anong gusto mo? Ano ba ang sasagot? So, let's make it personal. Hindi na kailangan, kung sa inyong tahanan, 3 kang Christians yan, ay di pag-usapan. Ano kaya? Pero, niniwala ako na ganun kadali sagutin yan. Baka, ang isagutin natin di ba? Honestly, gusto ko, dumami pera ko. Simple ganun. Gusto ko, munda bahay. Maraming pwede tayong sabihin sa Lord. Pero kung tayo tatanungin ng Diyos, ano kaya? Magiging laman ng puso natin. Sabihin natin, Lord, ito gusto ko. So mga kapatid, that's it for this evening. Relay natin ang foundation, ang background, at lahat ng mga items na pupuntahan natin as we study this very, very profound book, wisdom literature called Ecclesiastes. God bless us all. Magandang gabi sa ating lahat. And later on, ang benediction natin at closing prayer. Narito po muli si Jane. Thank you, Jane, sa iyong pag-MC. Maraming salamat po, Pastor Alex, sa napag-aralan natin sa gabing ito. At yun nga, yung iniwan po sa atin na tanong ay mamaya po ay meditate po natin. At bago po tayo pumunta sa ating announcement and closing prayer po, meron lang po ako i-remind sa bawat isa po sa atin. Di ba po, after po ng Bible study, after po magsalita ni Pastor, tayo po ay nagkakaroon ng offering. So sa gabing ito, dahil po tayo ay malalayo sa isa't isa, hindi po natin may bibigay agad ang ating mga offerings. Kaya po sa gabing ito, siguro po yung lahat ng ating offerings sa Bible study, yung ating po mga tithes, yung offering po natin pag worship service, mas maganda po na maitabi po muna natin. At sa pag dumating na po yung time na i-allow na po tayo na mag-gather ulit, maibigay na po ito natin sa ating church. Bakit po nire-remind ang lahat? Alam niyo po, sa panahon ng pandemic, alam ko po, may maikling testimony lang po, na lahat po tayo, ang pinaka-naapektuhan sa atin is yung financial dahil po sa wala pong trabaho yung iba. Yung iba po may trabaho, pero yung iba po walang trabaho. Pero natutuwa po ako dahil sa pagkakataong ito, mas pinakita po sa atin ng Diyos kung gaano po siya katapat sa atin sa lahat ng pangangailangan po natin, lalo na sa pandemic na ito. At nung time po na nagsabi po kay Kuya Tong, tabi natin yung tithes natin, si Jasmine, in-encourage kong itabi po yung offering niya, yung offering din po namin every Sunday. Nagulat po ako kung gaano ka-amazing po yung ginawa ng Diyos sa amin. Talagang yung pagpapala po ay bumuhos. Hindi pa po namin na ibibigay sa church yung aming tithes and offering, pero ibinalik na po ng Diyos sa amin yung pangako niya na ibinuhos niya na agad yung mga pagpapala niya. Kaya sa gabi pong ito, in-encourage ko po tayong lahat na maibigay po natin o maitabi muna po muna natin pasamantala ang ating mga tithes, ang ating mga offering. At siguro, ina-assure ko po kayo, ang salita ng Diyos ay totoo.
talagang ibubuhos niya po yung blessings niya sa atin. At para po sa mga announcement, ang announcement po ay mamaya na po. Doon po kasi sa meeting pag-uusapan yung mga i-announce po. At kung wala na po, Kuya Tong, tinatawagan ko na po muli ang ating Pastor Alex para po sa closing prayer and benediction. Kayo, alam ko, iba-iba ang inyong posisyon sa inyong mga bahay. Iba'y nakahiga, iba'y nakaupo. So, pwede pa kayong pasamantalang tumayo muna. Tayo maka-closing prayer and benediction. So please, just rise. Okay. Para magkaroon muna kayo ng konting inconvenience. Because we will go to God in prayer and benediction. Okay, tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyo sa oras nito. Thank you, Lord, dahil natuloy din itong aming somewhat live na activity namin, Bible study. Although hindi pa rin kami nakikita face-to-face. Salamat po, Lord, na mas okay na po itong ganitong live na nagagawa na ang iyong gawain. Salamat, Lord. Yung kung pinag-aralan namin, pinag-usapan namin about this topic, finding sense or meaning in life. Nawa, Lord, makatulong po ito sa amin, about sa amin. Para po lalo namin ma-assess ang buhay namin in relation sa iyo at lalo kami maging aware sa mga dynamics, sa mga dangers, o sa maraming mga factors na pwedeng maka-apekto sa aming relation sa iyo. Kamukha na nangyari kay sa iyo. Lord, we just entrust to you our lives. Salamat, Lord, na tinuruan mo kami na hindi lang mabuhay under the sun. Hindi. Alam namin na we have to live also above the sun because doon mo kami tinawag. Hindi lang kami mabuhay para sa aming sarili. Hindi mabuhay kami sang-ayon sa iyong kalooban para sa iyong lamang Diyos. Make this happen, O Lord. At kung ano man yung mga lessons na matututuhan namin pa through this book ng Ecclesiastes. Then, so be it, Lord. At magbigay sa amin ng lalong dynamic na relationship sa iyo. Salamat sa bawat isang nakinig at nakiisa sa aming Zoom Bible study sa gabi nito. Right now, Lord, tanggapin po ng iyong mga anak ang iyong mayamang pagpapala. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya at pagliligtas ng Panginoong Kristo at ang kalakasan gabay ng Espiritu ng Diyos ay sumayaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good evening. God bless us all. Maraming salamat po sa ating lahat sa patuloy na pagsuporta niyo po sa ating Bible study. Standby lang po muna tayo para po sa ating pag-meeting. Kamayan po natin ang bawat isa kung kaya po natin. God bless you. Jane, God bless you. Thank you po. God bless you po, Pastor. Thank you. Thank you, Jane. Thank you, Deng. Thank you, JR. Thank you sa lahat na kasama natin sa Zoom. Thank you din po, Pastor. Pwede na po tayo mag-unmute ng para makapag-usap po tayo ng maayos. Good evening. Live. Petong. JR. Off po ng live sa YouTube. Thank you. God bless Thank you po, po. Pastor. Thank you.